Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal na mga kapatid, sa ating pakikiisa kay Jesus sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig, at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig, at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahala ito sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. May pagpapakumbabang aminin natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigan ang mga pangako mo'y maasahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama nga sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, pararamtam kita ng purpura, kukwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat.
Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. Mga Diyos na hindi nakakakita ni nakakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin: Mene, nabibilang na ang araw ng inyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, na kapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo
ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay tayo pinagdiriwang ng banal na Eukaristiya o Misa para sa mga Kristiyanong pinag-uusig o inuusig. Sa ating Ebanghelyo po ngayon ay ito'y karugtong ng ating Ebanghelyo kahapon. Kung mapapansin po ninyo, nagtanong ang mga tao, kailan po ba matatapos ang sanlibutan at ano-ano ang mga palatandaan? Dito mayroon pong binanggit na mga palatandaan ng Panginoon, kabilang na ang mga huwad na Mesiyas, magsasabing, "Ako ang Mesiyas." Magkakaroon ng mga digmaan at mga himagsikan, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian, magkakaroon ng mga malalakas na lindol, magkakaroon ng mga taggutom, sakit, at mga pangitain na nagmumulas sa langit. At sa ating Ebanghelyo, ngayong araw, ay mayroong idinagdag na isang tanda ang Panginoon. Ito ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ito po yung binanggit ng Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, darakpin kayo at uusigin. Subalit, huwag kayong mabalisa at magbagabag. Parang sinasabi niya na unang-una, kung dumating ang panahon na ito na kayo'y uusigin, darakpin, huwag kayong mag-alala. Ipanatag ang sarili, huwag kayong matakot, sapagkat kasama ninyo ang Diyos. Yun po yung unang mensahe. Ikalawa, yung pag-uusig ay hindi lamang po ito yung bagay na nakamamatay. Ito po. Parang sinasabi rin sa atin na huwag tayong panghinaan ng loob. Sapagkat ito yung panahon, pagkakataon na tayo rin ay makapagpapatotoo. Yun yung malinaw niya sinasabi. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Kaya nga, ang binabanggit niya ay ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Sapagkat siya mismo ang magkakaloob ng katalinuhan ng pananalitang hindi kayang tutulan ng kahit sino pang matalino, marunong dito sa sanlibutan. Dito muli tayo binibigyan ng lakas ng Panginoon, no? Na maging mga buhay na saksi ng Ebanghelyo sa gitna ng maraming pagsubok. No po? Sa gitna ng maraming pagsubok. Sapagkat hindi lang naman yung pag-uusig ay nagmumula doon sa labas. No? Sa panahon niya, sa mga Romano, at sa panahon natin ngayon, o kahit sa kanyang panahon, maaaring ang pag-uusig ito'y nasa loob mismo ng tahanan o miyembro ng pamilya. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Na ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. Hindi lang ipagkakanulo, ang iba sa inyo ay ipapapatay. Diba? Parang kakilakilabot naman yung pangyayari na yon. Dahil kapuputan kayo dahil sa akin. No? Ito yung mga tanda na sinasabi ng Panginoon na katotohanan. Katotohanan. Sapagkat ang pag-uusig ay hindi lamang dumarating mula sa labas, ito rin ay nagmumula sa loob. Kahit mismo sa ating mga sariling pamilya. Sa isang pamilya,
may mga tumatanggap ng mabuting balita, subalit kahit tumatanggap ng ebanghelyo, ng mabuting balita, iba-iba yung ating pagkakaunawa na kung minsan ito yung nagiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay, pagkakawatak-watak ng pamilya. No? Nawawala yung pagkakaisa. Kaya nga po, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, ang lahat ng ito'y mararanasan ninyo. Subalit, gaano ba kalalim yung ating pagpupursige na sumunod sa Panginoon? No? Na sumunod sa Panginoon. Hindi lang sa pamilya, kahit sa loob ng ating mga pamayanan, sa parokya, no? Sa mga ministerya. Minsan may tinanong ako sa parokya, hindi ba taga-kabilang parokya ka? Bakit ka nandito? Halos araw-araw kitang nakikita. Kasi Father, inuusig ako doon sa aming parokya. Bakit ka naman inuusig? No? Maraming rason, mahabang kwento. Pero yung tanong doon, inuusig ka nga ba? O ikaw ay mismong nagiging taga-usig? No? Dahil meron kang hindi nakaunawaan doon sa loob ng iyong pamayanan, lumipat ka sa kabila, at ikaw mismo yung umuusig ngayon doon sa pamayanan na pinanggalingan mo. No? Para sa iyo, ikaw ay inuusig, pero ikaw mismo ay nagiging taga-usig din. Hindi po yun yung ipinagdiriwang natin ngayon at ipinagdarasal. Sa halip, ang ating ipinagdiriwang ngayon, ito yung mga mananampalataya, ito yung mga Kristiyano na sa likod ng pag-uusig, makikita po natin yung tagumpay ng Diyos sa mga taong ito. Sapagkat ang mga taong ito ay nagpamalas at patuloy na nagpapamalas ng kabanalan, ng pagsasakripisyo, ng kabayanihan, at patuloy na pakikiisa at pakikibahagi sa pagmimisyon ng simbahan. Na po. Kahit sa likod ng mga pagsubok, sa likod ng problema, sa likod ng hindi pagkakaunawaan, sila'y nananatili doon. At makikita mo yung kapayapaan, kapanatagan sa kanilang puso na hindi man lang nila kayang gumanti ni kahit konti doon sa mga taong gumagawa sa kanila ng hindi maganda. Sapagkat ito yung bunga ng kabanalan, bunga ng pagsunod sa Panginoon. At yung tagumpay ng mga taong ito, ang dulot po nito ay hindi po kasalanan at hindi po kamatayan. Sa halip, pag-asa, buhay, at buhay na pananampalataya. Kaya nga po, yung simbahan ay lumalago dahil sa dugo at pagsasakripisyo ng mga mananampalatayang ito, ng mga martir na ito. Kaya nga po ang araw na ito ay paalala sa ating lahat sa tawag ng Diyos sa atin na maging banal sa likod ng maraming pagsubok at pag-uusig. Kung tayo ay hindi marunong humarap, tumanggap sa pag-uusig, at sa halip na pagtanggap tayo ay nagiging taga-usig ng ating kapwa mananampalataya, ito po'y hindi naaayon doon sa tawag ng Panginoon. Sapagkat tinatawag niya tayo sa pagpapatotoo sa gitna ng pag-uusig na maging banal at hindi sana mga tagapag-usig ng ating kapwa. Ano po? Yung mga banal po ay hindi po kinatatakutan. Ano po? Yung mga banal ay nilalapitan. No? Kahit yung kanilang mga ribolto, tayo yung lumalapit banal. Kaya po marahil siguro yung tanong sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng simbahan, tayo ba'y nilalapitan o tayo kinatatakutan? Kinatatakutan dahil tayo mismo ay mga taga-usig ng ating kapwa. No?
Ang mga martir, ang mga Kristiyanong inuusig ay hindi po nababalot ng takot. At lalong hindi po sila kinatatakutan. Sino po yung mga nakakatakot? Yung mga nakakatakot po yung mga lahat na mas pinipiling manatili doon sa kasalanan at kadiliman. Kaya nga po nakakatakot yung isang tao. Subalit, ang isang taong namumuhay sa liwanag at kabanalan, hindi po sila nakakatakot. Sa halip, sila'y inspirasyon at daluyan ng biyaya ng Diyos. Kaya po sa pagdulog po natin sa banal na misa ngayong araw, harinawa tayo makatugon doon sa tawag ng Panginoon sa kabanalan. Na sa gitna ng maraming pagsubok, sa gitna ng maraming pag-uusig kahit ng ating kapwa mananampalataya, tayo ay manatili sa kapayapaan at kapanatagan upang makapagpatotoo na ang Diyos ay Diyos ng buhay, Diyos ng awa at habag, at ang Diyos na kasama natin lagi sa hirap at ginhawa. Amen. Papagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo. Isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Ang ating itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng pagpatago sapagkat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay, at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-aalay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Atin ngayong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga reliyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay reliyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawa, hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa lahat ng may sakit, naway bigyan sila ng lakas at pag-asa ng ating mahabaging Diyos. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw, kamtin nawa nila ang kaligayahan walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan. Dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya, pagaanin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa ang mga paghihirap
na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umakyat sa kalangitan. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya sa ikapapanatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway katuwa ng mga matiisin. Ang mga ngalay sa langit nakatala sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalinga ng mahal na berhen, na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami siya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may sakit at nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ng katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling kristyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasan ng krus ni Kristong kanilang sinusundan. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naalay ng banal na misa,
Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.